up, guys? Welcome to our vlog number 10. So for today's video, we're gonna do the question and answer about living and working in Brunei Darussalam. Let's go, guys! For question number 1, paano nga nakarating ng Brunei? Nakarating ako ng Brunei dahil nag-search ako ng hiring sa online sa aming mga group naming mga technician. Kaya yun, nakapag-search ako, then kinontak ko yung person. Dito kasi sa Brunei, napaka-easy at wala kang working experience as long as may taong tutulong sa'yo, mag-sponsor at saka yung company is willing naman na kunin ka kahit wala kang work experience pa or di kaya hindi ka sa ganung field pero pwede kang bigyan ng chance. Kaya sa mga first timer na gustong mag-abroad, okay ang Brunei kasi hindi sila ganang mapilit dito sa mga skilled o di kaya sa trabaho. Basta willing ka na magtrabaho, go lang sila dito. Question number 2. Anong expected mo sa Brunei bago ka dumating? Culture, anong in-expect mo? Ano bang expect mo? Ano ba to? Parang akala mo ba ang Brunei is part ng Middle East? Muslim country siya. Noong first time, akala ko na hindi nga masyadong mga conservative, no? Pero hindi naman masyado kasi iba nga nakakalabas na naka-shirt. Hindi talaga nila alam, guys, yung Brunei kasi hindi talaga sobrang hindi siya sobrang ano yung pangalan niya ba? Hindi kilala. Pero kadalasan pag sinasabi ko nasa Brunei ako, ang tanong sa akin lagi is nasa Middle East ba ako? No, hindi po siya Middle East. Bali, babang part lang siya ng Pilipinas. Kadugtong siya kadugtong siya ng Malaysia. Bali, Brunei, Malaysia, Sabah, Malaysia, tapos Philippines. Palawan na po. Sulu, ganon. Mindanao. Mindanao. Then, question number 3. So, anong work mo dito sa Brunei? Ako ba? Hindi, sige, ikaw muna. Again, ang work ko dito sa Brunei is isa akong phone technician. So, ayun nga, technician. Ayos ng mga sirang gadget. Taga-buhay ng patay, ganun. Taga-sira ng phone. Taga-ayos din ng phone, hindi. Ayan, more on phone, laptop, lahat ng gadget ginagawa namin dito. So, question? Work ko dito is sales assistant. Siya ay sales assistant. Alam niyo na yun. At siya din ay ano? In charge sa shop na hawak namin. Sa branch lang. So, gaano ka na katagal dito sa Brunei? Ilang years ka na? Mas matagal ka. Ako ano pa lang, di ba? 2 years mahigit. 2 years and 3 months pa lang. Ngayon. Bali, pangalawang contract ko na to. Natapos ko na yung 2 years na contract. Second contract na. Ikaw? Ako, nag-start ako 2018 eh. Bali, yung first contract ko na first time ko rin magtrabaho bilang OFW is 5 years. Napakahaba. Kasi inabot na rin kami ng pandemic nun. So, dapat 2018 ako. Uwi dapat ako ng 2020. Pero nag-extend yung contract ko nun. Which is 2021 nag-i-start na yung pandemic hanggang sa nag-continuous na, tapos nagkaroon ng problema yung mga papel namin. Marami itong Pilipino nagkaroon ng problema sa papel kaya na-extend hanggang nakauwi lang ako this 2023 sa Pilipinas. So, next question. Ano ang cost of living sa Brunei? Cost of living naman. Pag cost of living, masyadong malawak yun. So, start natin. Ano bang masasabi mo? Cost of living, compare na lang natin sa Pilipinas at saka sa Brunei. So, ang cost of living dito, mura lang din naman yung mabili, no? Hindi naman ganun na katulad sa ibang bansa na sobrang mahal. Bali, siguro kung i-compare natin sa mga OFW, yung cost of living dito sa Brunei, ang pinaka-advantage namin sa ibang bansa is dito po, libre yung accommodation namin. Wala kaming binabayaran sa bahay dahil sagot po ng company. Transportation, meron sariling service, may sarili kaming driver, kaya kung wala kang sariling sasakyan, hatid sundo ka, papasok ng trabaho at saka pauwi. So, ang gastos lang namin dito is yung food.
Tapos yung sakalan namin, yung gasul and gas. Wi-Fi, Ayun lang sagot po. din pala namin yan. Wi-Fi, Monthly. yes, monthly. Pero yung Wi-Fi dito, guys, napakamura lang. Isa pang advantage dito is yung gasolina. Mura siya. Gasolina, ano pa ba? Mas mahal pa ang Water. tubig na inumin kaysa sa gasolina. Kasi dito hindi kami uminom sa tap water. Hindi siya pwedeng inumin. Madumi. Pwede No? naman siyang inumin siguro kung matibay yung ano mo. Kasi Siguro. talagang hindi namin masabi na pwede mo talaga siyang inumin. Kasi most of the OFW talagang mas prefer namin na uminom ng mineral. Kasi naranasan na namin uminom ng tap water. Talagang may sakit nga sa tiyan. Ayun lang, yung advantage lang dito is mura yung gasolina. Yung cost of living pwede na. Dahil sabihin na natin na hindi man ganun kataas yung salary mo, pero at least wala kang gagastusin na accommodation, wala kang gagastusin transpo. Okay na yun, pagkain lang. Magkano lang naman siguro, tingin mo magkano lang budget natin sa food natin sa isang buwan? Depende eh. Pag 2 person, siguro 150 Oh, yun mo. for 2 person na. Hindi na yun puro nasi kato. Hindi na puro nasi katok yung bali. Yun 150 yung mo. pinakamurang food dito kasi isang chicken, tas may rice na, tas may kasama na rin sauce Sambal. na. Sambal, kung tawagin. So, $1 lang yun, no? $1 So, kapag may kung puro nasi 150. kato ka araw-araw, talagang makakatipid ka. Kasi Pero kami hindi dito, kasi nagluluto kami araw-araw. Nung wala siya, nasi katok lang talaga ako. Ano Kasi hindi na ako pwedeng nung wala ka pa, syempre nasi katok lang ako. Hindi naman ako pwedeng magluto eh. Ba't ako magluluto? Mag-isa lang ako. So, yun. Kaya nasi katok lang ako, guys. Next question. Next, ano yung mga food sa Brunei na nagustuhan mo? Una ka naman. Anong food pa yung nagustuhan mo? Nung una? Hindi. Kung hanggang ngayon, ano ba yung food na talagang sa panlasa mo? Yung nasi goreng na ang tawag dito? Nasi Seafood. goreng na seafood. Ayun, guys. Nasi goreng, guys, sa English ay fried rice. Fried rice Sinangag. hindi naman siya na may mga halong seafood lang. Pero Kasi, masarap. nasi goreng kasi nasi means rice, then goreng means fried. So, fried rice siya. Mali na mali. Nasi goreng. But ikaw, Paborito ko? Ang naging paborito ko dito, guys, is ayam penyet. Ayan, pwede. Manok lang din siya na no? Deep fried siya. Deep fried, yeah. Deep fried. Siya, deep fried na fried chicken. Tapos meron siyang rice. Merong sambal. Yung sambal ay yung sauce nila dito. Na may spicy. Meron ding spicy rin naman. Pero iba yung spicy talaga. Tapos may pipino, may itlog. Laging may kasama yun. Sunny side up yung package sila palagi. Ayun yung nagustuhan ko dito. Ayam penyet. At saka pag sinabi mo kasing ayam penyet, more on food of Mali na yun. Kahit mapunta ka sa Indonesia, mapunta ka sa Singapore, Malaysia. Ayan, ayam penyet alam nila yan. Pati yung nasi goreng. So, Next question. Ano yung pinagkaiba ng buhay sa Pinas at sa Brunei? Ayun na. Ano ang pinagkaiba nga ba? Tingin mo. Sa Pinas, maingay. Sa Pinas, Dito, maingay. sobrang tahimik. Dito, tahimik, guys. Grabe, sobrang tahimik dito, no? Pag off day namin dito, minsan pag natulog ka, kinabukasan, hindi mo alam kung anong oras kasi wala kang maririnig talaga na Depende na lang siguro kung nasang location ng bahay niya, no? Kasi sa amin, nasa compound kami na sobrang tahimik talaga. Kami lang maingay dito, guys. So, next, Ano pa? Ano ang mga bawal sa Brunei? Anong bawal sa Brunei? Ayan na. Unang-una, alak, Alak, yosi. sigarilyo, Ano pa? sugal, Sugal, syempre bawal. at saka, ano pa ba? Maraming bawal eh. Kung ano yung bawal sa Pinas, mas bawal dito siya. Ano rin sila, kung ano yung rules ng Muslim country sa ibang bansa, ay hindi naman yung rules nila, pero hindi sila ganun kahigpit kagaya ng rules sa kunwari sa Saudi or ibang Arab country na Muslim country na talagang sobrang higpit. Hindi naman sila ganun kahigpit, pero syempre sumusunod pa rin kami dapat sa batas. Yan. So, next, ano ang weather sa Brunei? So, anong weather dito? Laging One word. umuulan. Unexpected. Hindi, unexpected ang weather dito sa Brunei, guys. Marami nagsasabi na
sa Brunei ba is sobrang init kasi nga ang dami nagsabi na part daw ng Middle East. Hindi po to part ng Middle East. Parang Pinas lang. Para ka lang nasa init. Mindanao. Sobrang lang. init. Ang Mindanao, di naman ang Pinas Oo. Bakit kasi Mindanao na? Hindi, kasi, No, kaya Mindanao kasi ayun yung part ng Pilipinas na maraming Muslim eh. Tapos mapuno. Oh, maraming Pero yung panggubat. init niya, halos same lang din sa Pinas. Sobrang Same init, lang grabe. sa Pinas. Kasi, tapos yung ulan dito is unpredictable. Kasi, nag-change yung weather dito maybe, after 3 Ilang oras hours. yung ulan, no? Minsan sa umaga, paggising mo, mainit. Pagdating mo ng Hapon, trabaho, pagdating tanghali, uulan. Pagdating ng hapon, araw, mainit. Tapos, pagdating ng bago gabi, ulan naman. Pagdating ng gabi, maalinsangan dahil mainit na naman po. Unexpected yung weather dito. At saka wala po silang dito. Bagyo. Wala silang bagyo. Walang lindol. Mga lindol. Ayun ang maganda. Sinaan, Wala silang lindol dito. Kasi malayo sila sa part ng mga volcano. Wala silang volcano dito sa Tsaka puro puno dito Brunei. Kaya ganun. maalinsangan lang talaga. Yung humidity ang Ang init. mainit. Ayun lang. Next So, question. Last question. Rate. Rate Brunei. Rate yung Brunei 1 to 10. Oh, ikaw muna mag-rate. Ako, 1 to 10 then explain. mga siguro lang, 8. 8. Bakit? Unlike sa Pinas. Bakit 8? Dito kasi puro lang, trabaho lang. Puro trabaho lang, hindi ka masyado mag-i-enjoy. Tsaka yung mga pupuntahan mo dito is paikot-ikot lang, hindi ka tulad sa iba na marami kang pwede mapuntahan. Maliit lang kasi ang Brunei, guys. Bali, kung yung ito-total mo yung... Kumbaga, pag hindi ka yung gala ka, yung tipong gala, hindi ka mo mag-enjoy dito. ma-enjoy. Tsaka pag wala kang sasakyan, Oo, pakahirap. yun pa. Pag wala kang sasakyan, bahay trabaho lang, kayo mapupuntahan mo. Iba kasi yung dito, yung mode of transportation nila, guys, talaga napakahirap. Kasi yung bus nila dito, hanggang 5 PM lang. Tapos may mga, lang yun yung naka-set na place kung saan lang siya hihinto. Kaya kung malayo yung bahay mo dun sa waiting area ng bus, kailangan mo pa maglakad papunta dun. At saka kailangan 5 PM last trip ng mga bus Sobrang dito. aga. Sobrang aga. Mura nga lang kasi $1, $2. Depende siguro sa distansya. Ako, pag i-rate ko yung Brunei, Ilan? para sa akin siguro pwede na sa 9. 9 pa rin. 9. Kahit kasi yung cost of living, Mura check, lang naman. okay naman. Okay. Ang pinaka disadvantage lang talaga dito, guys, is yung ayun nga, yung gimmick. Pero kami, walang kasi party-party kami naman dito. kasing Pilipino nagagawa namin ng paraan. Stop house lang. ganyan. May mga bisita rin kami pupunta sa bahay pag gusto naming mag-shot, ganon. Nagagawa naman yung mga bawal. Nagagawa pero din naman, patago, ganyan. pag kunwari maninigarilyo, pag panigarilyo pa rin naman, pero Patago pa tago rin. lang talaga. Tapos walang, andito, walang bar, walang party. Walang Kasi party-party. wala talaga. dito. Kaya kami kung lang mahilig ka din. sa party-party, Kung mahilig ka sa party-party, ayun, alam mo na. wag ka nang pumunta dito. So, ayun lang, guys. Sorry lang, guys. Ah, So, next time, ang vlog natin is cost of living naman. cost of living at saka Isa-isahin yung natin yung price. cost of living Mm-mm. dito sa Brunei. Price ng mga, ayan, Utilities, yan. basta ganyan. yung cost of living na lang. Oo, lahat ng cost of living dito. Okay, guys. So, end na natin. End na natin, guys. Thank you for watching. See you next video. Please subscribe our channel. Subscribe.